Tila hindi raw diretsang sinagot ni VP Sara Duterte ang mga alegasyon sa kanyang impeachment complaint. Nanindigan naman ng bise na dapat ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos sumagot sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte, hindi naman na raw siya sasagutin ng mga nagreklamo. Ang ikatlong grupo ng complainants na pinangunahan ni Father Joel Saballa, piniling wag mag-file ng reply. Bakit? Ayon sa kanila, bigo ang 15-page na sagot ng bise na isa-isang sagutin o i-deny ang mga alegasyon sa kanilang 98-page impeachment complaint. Sa madaling salita, hindi ito diretsyong sagot kundi isang pleading para ibasura ang reklamo. Ayon sa abogado ng complainants na si Attorney Amando Ligutan, malinaw sa rules ng Kamara na bawal ang motion to dismiss habang sumasagot pa sa reklamo. Pero sa panig ni VP Sara, giniit niyang dapat lang ibasura ang mga reklamo. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa mga nauna ng idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Nilabag din daw ang karapatan niya sa due process. Pero belta ng kabilang panig, kompleto sila sa paglalatag ng ultimate facts maging ng mga ebidensya. May mga dokumento tulad ng notice of disallowance ng COA at listahan ng mga kaduda-dudang tumanggap ng confidential funds. Hindi raw tugma ang nangyayari kay VP Sara sa sinasabi niyang wala siyang due process gayong 16 ang abogado ng bise. Anong silbi ng 16 lawyers kung hindi naman kung sa tingin ng Vice President hindi pa rin nasusunod yung right niya to due process? Dagdag pa ni Deputy Speaker Paulo Ortega na endorsement ng isa sa mga reklamo, hindi sinasagot ng bise ang mga akusasyon sa kanya. Nagtatago lang daw siya sa technicalities. Bukas nakatakda muling magpulong ang House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings ng bise. At dahil nagpadala na rin ng parehong manifestation ng fourth complainant na si Attorney Nathaniel Cabrera na hindi natutugon sa sagot ng bise, tatalakayin na ng komite kung may sufficient grounds for impeachment laban sa bise para umusad na ang pagdinig o hearing proper. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Habang hinaharap ni VP Sara ang alegasyon ng korupsyon, si Congressman Toby Chanco ang bise ang tila nakikitang solusyon laban sa korupsyon. Sinabi ni Chanco na may ilang mambabatas daw na nagtutulak ng impeachment para makaiwas sa kanilang pananagutan. Partikular niyang tinukoy ang mga nasasangkot sa umunoy anomalya sa mga flood control projects. Git pa ni Chanco, posibleng takot ang ilan na kapag naging presidente si VP Sara, hindi sila makakalusot at walang mangyayaring areglo. Walang pinakita si Chanco na basehan ng kanyang mga paratang. Ang tanong tuloy ng ilan sa kongresista, si Sara lang ba ang hindi maareglo? I don't want to pass judgment on them. Pero hindi lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Si Sara ba pwedeng areglohin? Tingin ko hindi. Yung iba ba pwedeng areglohin o hindi? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.